so far. Kasi may session Session sila ng ng hapon, kaya sa umaga siya gagawin. At syempre, para mas makakwentuhan pa po natin at mas maging masaya ang ating araw, masaya talaga. Masarap kausap ito. Oo. Makakausap po natin. Syempre, si Yusek Claire Castro mula po sa Presidential Communications Office. Yusek, magandang umaga po. Robert at Steve. Good morning, Yusek. Yes, good morning, Robert. Good morning, Steve. Good morning sa lahat ng kagigising pala ngayon. Good morning. Professional naman bumati si Maganda Yusek Claire. ah. Professional naman eh. Hindi ka ba Naman. professional, Yusek Claire? Mula nung napunta ako sa palasyo bilang Palace Press Officer, di pa ako nag-a-absent ha. ayos. Hindi ako nagbabakasyon para iwan yung aking trabaho. Opo, ang may banat po sa inyo ang Vice President, direkta talaga sa inyo, Yusek Claire, dahil daw kayo tagapagsalita ng palasyo, dapat nagiging professional kayo sa mga sinasabi nyo, sa mga actuations po ninyo. Actually, yung salitang professional, Robert and Steve, ginagawa ito. Hindi ito sinasabi lang. Okay, so professional ka kung tama yung pag-account mo ng pera na inintrust sa'yo. Professional ka kung hindi ka uma-action ka, no? Professional ka kung uma-action ka, hindi ka puro bakasyon. Professional ka kung tuwing magsasalita ka ay hindi paninira sa taong, sa ibang tao, sa paligid mo, sa bansa mo. Siguro kung naging professional lang isang tao, wala siguro kinakaharap na impeachment trial ngayon. Ang binabagit po kasi, Yusek Claire, ng Vice President doon sa kanyang interview, sabi niya, wala daw po kayo po bilang tagapagsalita, bilang mula sa PCO, wala kayong liberty katulad ng mga ordinaryong tao na sabihin kung ano yung naiisip because ang nire-represent nila ay sarili nila. Habang kayo daw po ay may seal ng Office of the President sa harap, sa likod, palibot ninyo, hindi pwede yung kung ano lang yung maisip ninyo at sabihin ninyo, yung opinion ninyo, yung sasabihin ninyo sa publiko. Unang-una, siguro ito nga dapat mangyari, di ba? Professional ka rin kung inaalam mo yung ano yung nangyayari sa paligid mo at ano yung mga programa at proyekto ng Pangulo. Ang isa sa mandato ko ay hindi lang para maghatid ng programa at proyekto ng Pangulo. Isa sa mandato namin ay kalabanin ang fake news. Saan to nag-ugat, Robert and Steve? Nung binagit niya na ang ICC ay tuta. Diba? So, doon tayo sumagot. Sabi natin, it's baseless, nonsense, walang pinanggagalingan, walang ebidensya. Yun ang issue doon. Hindi ba dapat sinagot niya yung aking sinabi na baseless yung sinabi niya? So, instead na sagutin niya to, dahil alam kong hindi niya naman masasagot dahil wala siyang ebidensya, kundi paninira lang. Ang ginawa niya ay personal, na may personal, ad hominem, gagamitin pa niya yung word na professional, samantalang hindi ito nagre-reflect sa kanya. Yusek, may karapatan po ba ang Vice Presidente na magsabi o magleksyon na dapat maging professional yung isang tao kung nagbabase naman, no, yung may mga history siya sa mga binabanggit niya na pahayag sa publiko? That's why, di ba? Mahirap magbanggit na you should be professional. Tapos the one giving that advice is not. So, di ba, ang pagiging professional, dapat hindi ka nagmumura. Hindi ka nagbabanta sa buhay, lalong-lalo na ng Pangulo. So, dapat kasi yung bawat bibigkasin ng kanyang bibig, dapat alam niya ang ibig sabihin nito. Kasi baka nagsasalita siya, tapos hindi naman niya alam yung ibig sabihin, mapapahiya lang siya sa kanyang mga mensahe. And then, yung masasabi niyo po, Yusek, dun sa may mga nagsasabi na yung pananaw na tila mas parang sensitibo yung Vice Presidente kung siya naman yung pinupuna. Oo, kasi imagine nyo, makailang beses siyang nambastos or gumamit ng mga hindi magagandang salita. Sabihin natin in general, hindi ba sa kanyang panayam, meron siyang hindi ginalang sa kanyang pananalita? Nung pinintasan niya yung isang 68 years old. Remember that? Na sa paningin niya, mukha ng patay. Kahit sino yan, ganyanin mo. Isang 68 years old.
'Di ba? Ikaw vice presidente ka. Dapat ikaw yung namimili ng bawat salita na manggagaling sa'yo, lalong-lalo na naging DepEd secretary ka dati. So, may mga bagay-bagay at may mga pagkakataon na kapag siya ang hindi nagiging maganda ang pananalita, pumapalakpak pa yung ibang tao. Pero sabi ko nga, Steve, ang pinanggalingan ito ay nung sinabi ko na walang basihan, baseless, Mm. yung kanyang paratang sa Pangulo. Pinaratangan niya yung Pangulo. Doon lang yung nagmula eh. Mm. Kaya sinabi natin baseless at nonsense. Pero ano sagot niya? I should be professional. Professional ako kasi tinugunan ko yung kanyang statement na alam kong walang basihan. So dapat doon siya pumunta. Doon siya tumugon. Hindi niyo sasabihin niya na I should be professional. I am doing my job. I am doing my mandate. Mm. And that's professionalism. Siya, hindi niya tinugon. Wala siyang tugon sa aking sinabi. Pero paninira ad hominem. That is not professional. She is not professional. Opo. Tatawid ako, Yusek Claire, ng konti sa ongoing na impeachment trial ng Vice President pa rin. Ano po? Bagamat ang palasyo, alam naman natin na walang kinalaman at walang partisipasyon dito sa impeachment trial. Pero ang observation po, ano ang observation ng palasyo sa ongoing na mga pagdinig at kahapon po ata may nabanggit kayo na Senator Judge na ipinipilit yung hindi tama doon sa witness? Okay, kasi ako as a trial lawyer ako, Steve Ayan, and opo. Robert, ang judge, kapag nagtatanong yan sa witness, in general na lang natin kasi para Opo, maintindihan opo. ng tao. Ang judge, pag nagtatanong sa witness, hindi mo yan makokontrol kasi judge yan eh. Tama? Kahit lawyer ka at alam mo na mali yung tanong ng judge, minsan hindi mo yan makokontrol. Mhm. Pero, ang judge, hindi yan nakikipagdebate sa witness. Yan Kasi purpose ng judge is to clarify things. Clarification. For the truth. Oo, yun lang yun. Halimbawa, kaya paminsan-minsan napapansin nyo si Senator Chis Escudero kapag ka nagtatalo na Mm. yung dalawang lawyers, di ba? Siya na minsan ang magbibigay ng kanyang question. Ganon ang trabaho ng judge for clarificatory questions lang or clarificatory questions lang ang kanilang ibinibigay. Hindi nila pinupunto yung gusto nilang ipunto to the point na malilihis sa batas, sa jurisprudence, sa procedure. Hindi po yung trabaho ng judge. So, although sinasabi natin, ibang klase ang impeachment court, pero nanumpa naman lahat sila, di ba? Mm. Na magiging neutral, na magiging impartial, at ang trabaho nila ay hindi para kung kanino man, kundi para sa taong bayan. Mm. And then napansin din natin na Yusek na parang may motibo eh. Ano ba sa tingin niyo yung motibo kung bakit yung ibang senator judge ganun magtanong, parang leading question, and then yung iba namang tanong parang lumilihis na? Sabi nga nila, politika to. So, alam naman natin, at hindi lang tayo, na meron silang gustong isagip. Meron silang gustong ilihis na katotohanan. Pero, gustuhin man nila to. Ang minimenos nila dito ay ang taong bayan. Ang taong bayan kailangan ng katotohanan. Ang taong bayan kailangan matuto. Hindi tayo dapat pumunta doon sa level na magmumukha tayong walang alam. Na doon sa level na nabago yung ibig sabihin ng procedure or ng batas dahil lang merong gustong ipilit ang ibang tao. So, dapat hindi tayo pumunta doon. I-level up natin para lahat ng malalaman natin ay tama, hindi galing sa maling interpretasyon, nagiging fake news. Mahirap yun eh. Diba? Oo, Yusek, sulitin ko na to, no? Talon na ako sa ibang issue. Kasi kahapon may pumutok na storya, yung US government may extradition request na sa Pilipinas para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano po ba ang posisyon ng gobyerno dito? Nabasa po natin na natanggap na po ito ng DFA. Sabi nga po ni Ambassador Babes Romualdez,
pagkakaalam niya at nabanggit niya na rin before, meron na dating request, pero hindi lang yata pumasok sa tamang proseso kaya hindi nagawan ito ng aksyon. Sa ngayon, according to DFA ay natanggap na nila at if finorward or isasubmit nila or ibibigay na nila to sa DOJ. So ngayon, hindi pa po natin alam yung pinaka-update dahil pinaka-nakita ko kagabi ay parang wala pa na-receive officially yung DOJ. DOJ, Pero oo. definitely from DFA yan, idadalhin po yan sa DOJ. So ang DOJ na po ang magpapasya kung anong gagawin nila dahil considering na meron pending case si Pastor Quiboloy dito sa Pilipinas. Ayun, kasi yun yung medyo magulo doon kung may ongoing kaso dito. case. So, Tapos, paano mong i-extradite? may kaso. So, yun, so DOJ ang kukulitin namin mamaya. Hintayin natin yung ano. Yusek, kanina kasi, hindi ko lang alam kung nakarating na sa palasyo, dito sa Metro Manila, kaliwat kanan po yung nagkalat ng mga kabaong na may mga Chinese characters, may mga mukha. Nakarating na po sa palasyo yung report na ito, Yusek Claire? Sa ngayon, Robert, ako, hindi ko pa natanong kung nakarating na pero I will just ask. Kasi baka nakarating na, ako lang yung hindi pa na-inform. Oo, I will keep you updated. Opo. Sige po, mamaya po hingi kami din ng update dyan. Tanong lang ako, Yusek. Yusek, ang PCO ay may ongoing investigation doon sa nagpakalat ng balita regarding sa pagkakaaresto daw ni Senator Ronald De La Rosa. Siguro po para mas maunawaan ng mga kababayan natin, ano yung wisdom behind, bakit kailangan pang alamin, tukuyin at hanapin ng PCO ito mga nagpapakalat na ito? Gaano ba ka-crucial yung ipinalabas nila na fake news na ito? Hindi ito dahil doon sa kung bakit kumalat itong klase ng mga fake news patungkol sa kay Senator Bato de la Rosa. Ang pinaglalaban natin dito ay dapat ang mga Pilipino ay hindi nagpapagamit sa mga gitong klaseng maling impormasyon. Kasi marami pong mabibiktima, nagkakaroon ng kaguluhan, yung isip natin, nagkakaroon ng mga iba-ibang haka-haka. So, ang purpose dito is ipaglaban natin ang katotohanan. So kung ito, kung saan ito nanggaling, kung ang purpose nito ay para manggulo lang, ay kailangan silang managot. Pero syempre, ang sabi naman ni Sec Dave, titignan muna kung ano yung nilalaman ng mga mensahe, anong motibo, at may mali siya ba, may intention bang magpagulo ng ng sitwasyon sa Pilipinas. So, yun lang, titingnan muna natin. Hindi pa ito nabibigyan ng detalyadong pag-iimbestiga. Opo. Panghuli na lang, Yusek Claire, alam kong medyo busy ka pa rin kahit ngayong maulan. Last na lang po, doon po sa inanunsyo ng Pangulo, doon sa Mali! Yusek Claire, ano na pong plano ng Pangulo dito? Yes, oo. Nadidinig po natin ang lahat ng mga concerns, mga issues ng ating mga kababayan. Huwag po sila mag-alala. Kasi may nabalitaan nga po tayo na more than mga 300 plus na yata or magpa 500 na yung mga signatories. Huwag po kayong mag-alala kasi ginagawa po ng gobyerno ang lahat para po mabigyan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan. Huwag po tayong mag-rely lang sa SOCMED at baka hindi po tayo nabibigyan ng sapat na pang-unawa tungkol dito sa PACS. Pili ka. Ayun. Opo. So, ibig sabihin, Yusek, makakaasa po yung mga residente na magkakaroon ng mas malalim siguro at mas malinaw na paliwanag. Lalo na yung tungkol mga sa proyekto. community doon po sa may Tarlac area, Kasi Yusek Claire. ang sinasabi ng kapas doon na mayor na hindi sapat yung paliwanag eh. Actually, nagkausap na sila, Steve and Robert. So kahapon nabanggit din natin sa press briefing na ikinasisiya ni Mayor ng Kapas na sila yung nagkausap at magtutulungan sila para ma-inform ang ating mga kababayan dyan. At siguro ganito, no, Robert and Steve, yung kasi sinasabi nila na kinatatakutan nila na madi-displace yung ating mga magsasaka dyan or mga IP, no, yung mga indigenous people. Kasi po, itong 3,500 hectares, matagal na po ito na na-consider at na-allocate as buildable zone. So, 2019 pa po, alam naman natin
nandiyan nangyari yung SEA Games. So may mga structure na po na ginagawa diyan, mga daan, at ito po ay nakalaan na 2019 pa po. Mm-mm. So sa 6,000 hectares, yun po ang naka-reserve sa mga upland farming, sa mga kababayan natin, para sa green forest. Malaki po yung nakalaan. 3,500 lang po yung buildable zone. So kaya po wala dapat alalahanin yung ating mga magsasaka dyan dahil hindi po sila mawawalan ng lugar. Correct. So siguro yun lang po, baka kasi nagkakamali sila na Mm-mm. yung lugar ay yung kanila sinasaka. So kung sinasaka nyo man po yan, pero buildable zone na po kasi yan. If ever kasi hindi ko pa nakita kung ano yung lugar nila. Opo. So yung mga farmers po talaga ay merong lupa kung saan sila dapat nagtatanim. Meron pong doon. Meron nakalaan po doon. May na-allocated po talaga doon. Ayun. 6,000 hectares po yun eh. Ayun. Ang importante dito, paliwanag ng paliwanag ng Hanggang sa paliwanag maintindihan. para mas maunawaan. Kasi, Correct. partner, alam mo, Yusek, di ba, minsan pag fake news, kapag paulit-ulit na Oo. fake news, nagiging totoo sa kanila eh. Kaya mahalagang kina-counter yung mga ganyang paliwanag. For the meantime, Yusek Claire, maraming salamat po sa pagiging professional sa pagsagot sa aming mga tanong. Thank you, Yes, Yusek. on time ako. Apo, Salamat. professional. Yan ang pagiging professional. Salamat, Steve and Robert. Maraming po umaga. salamat si Yusek Claire Castro mula po sa Presidential Communications Office o PCO. Ay, partner ha, balikan ko lang to. Baka doon sa mga nagtatanong po, may pinalabas po na rainfall warning ang Pag-asa. Kanina po yung alas 8, magtutuloy-tuloy yan the next 2 hours. Orange rainfall warning po sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. So ibig sabihin yan, posible po yung mga pagbaha